Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinakamainit na balita at update tungkol sa Philippine military modernization. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang development sa Philippine Air Force, ang opisyal na reactivation ng 6th Tactical Fighter, COBRAS, Squadron ng 5th Fighter Wing, 20 taon matapos itong i-deactivate noong 2005. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong taong 2005, tuluyan nang niretiro ng Philippine Air Force ang F-5A-B Freedom Fighters, mga fighter jets na naging pangunahing air defense assets ng bansa mula pa noong dekada 2060. Dahil dito, isinara ang ilang squadrons, kabilang na ang 6th Tactical Fighter Squadron o ang kilalang COBRAS. Sa mahabang panahon, ang kakulangan sa air assets ay naging malaking hamon para sa PAF. Ngunit dahil sa modernisasyon program ng AFP at suporta mula sa administrasyon, unti-unting bumalik ang kumpiyansa ng ating Air Force. At ngayon, makalipas ang 20 taon, muling nabuhay ang isa sa pinaka-prestihiyosong squadrons ng Air Force. Ngayong araw, ika-11 ng Hulyo taong 2025, formal nang na-reactivate ang 6th Tactical Fighter, COBRAS, Squadron sa isang seremonya na ginanap sa Villamor Air Base, Pasay City. Pinangunahan ito ni PAF Commanding General Lieutenant General Arthur Cordora, kasama ang mga opisyal ng Philippine Air Force at mga miyembro ng 5th Fighter Wing. Isa rin sa highlight ng event ang pagtatalaga kay Major Ronhoff S. Osepaf bilang bagong squadron commander ng 6th TFS. Ang kanyang leadership ay magiging mahalaga sa muling pagbubuo ng unit, pagsasanay ng personnel, at paghahanda sa pagdating ng mga bagong assets. Hindi lang basta ceremonial event ang reactivation ng squadron. Ito ay malinaw na indikasyon ng long-term planning ng PAF kaugnay ng pagtanggap ng mga bagong combat aircraft. Sa usapin ng force structure, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga tactical squadrons gaya ng 6th TFS. Sa Air Force Doctrine, ang bawat squadron ay hindi lang binubuo ng mga piloto at jet, ito ay isang integrated unit na may sariling logistics, maintenance teams, command systems, intelligence support, at mission planning cells. Kaya ang reactivation ng isang squadron ay nangangahulugan ng pagbuo muli ng buong operational ecosystem na sumusuporta sa air combat operations. Bukod dito, bahagi rin ito ng paghahanda ng PAF para sa mas mataas na antas ng interoperability. Habang dumarami ang regional exercises tulad ng Cope Thunder, Balikatan, at Pitch Black, kailangang magkaroon ng sapat na squadrons ang bansa na pwedeng e-deploy, hindi lang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Posible ring ang 6th TFS ay maging candidate unit para sa forward deployment sa Basa Air Base o Mactan, depende sa evolving security landscape. Ang capability na ito ay importante hindi lamang sa conventional warfighting, kundi sa rapid response operations, tulad ng maritime interdiction, aerial show of force, at disaster response support. Isa itong bahagi ng pag-shift ng AFP mula internal security operations tungo sa external defense posture. Ang 6th TFS ay inaasahang magiging isa sa mga primary user ng mga darating na FA-50PH Block 70 light fighter jets mula sa Korea Aerospace Industries. Ang unang batch ng karagdagang 12 jets ay inaasahang darating sa bansa simula 2026. Ang Block 70 variant ay mas advanced kumpara sa kasalukuyang FA-50PH fleet. May mas modernong avionics, mas malawak na weapons compatibility, at mas mataas na combat survivability. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagbubuo ng bagong squadron ay ang assignment at training ng personnel, parehong air crew at ground crew. Kasalukuyan nang isinasagawa ang conversion training programs para sa mga piloto at maintenance personnel. Layo nito na ihanda sila sa advanced systems ng FA-50PH Block 70, at sa integration nito sa existing air defense framework ng bansa. Malaki rin ang magiging papel ng 6th TFS sa mga bilateral training exercises kasama ang US, Japan, South Korea, at iba pang partners ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Sa kasalukuyang geopolitical climate, lalong naging mahalaga ang pagkakaroon ng credible air defense.
Sa harap ng patuloy na tensyon sa South China Sea at mga regional flashpoints, ang reactivation ng isang tactical fighter squadron ay malinaw na mensahe na handang protektahan ng Pilipinas ang kanyang airspace. Dagdag pa rito, may mga long-term plans ang PAF para sa pagkuha ng multi-role fighter aircraft, gaya ng F-16D ng US at Gripen C, D-RE ng Sweden. Ang pagkakaroon ng aktibong squadrons na gaya ng 6 TFS ay magpapadali sa future integration ng mga ito. Ang 5th Fighter Wing ang backbone ng tactical air operations ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ito ang bumubuo sa air interdiction, air patrol, at combat readiness missions ng PAF. Sa pagbalik ng 6 TFS, mas lumalawak ang capability ng wing, na kasalukuyang pinangungunahan ng 7th Tactical Fighter Squadron, ang pangunahing operator ng FA-50PH sa ngayon. Malamang na sa susunod na mga taon, magiging 3-squadron structure na muli ang 5th Fighter Wing, kung saan magkakaroon ng mas flexible force na kayang mag-deploy ng multiple assets sa iba't ibang fronts ng bansa. Sa kabuuan, ang muling pag-activate ng 6th Tactical Fighter Squadron, Cobras, ay hindi lang pagbabalik ng isang pangalan, ito ay simbolo ng determinasyon ng Philippine Air Force na muling buuin ang isang mas matatag, mas moderno, at mas handang puwersa. Sa ibang bansa, gaya ng South Korea, Taiwan, at Israel, ang reactivation ng isang squadron ay madalas may malalim na simbolikong kahulugan, hindi lang ito ukol sa teknikal na kakayahan, kundi tungkol din sa institutional memory at espiritu ng mga veteranong piloto at crew na dating bahagi ng unit. Ganito rin ang nararamdaman ngayon sa pagbabalik ng 6th Cobras. Isa itong pagpupugay sa kasaysayan, habang sabay na tinatanaw ang hinaharap. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita rin ng long-term confidence ng PAF na hindi lamang sapat ang pondo para sa modernization, kundi may continuity at direksyon ang national defense planning. Hindi ito ad hoc o paisa-isa lang, ito ay bahagi ng isang mas malawak na force planning strategy ng Pilipinas na unti-unting umiiral. Habang patuloy ang modernization efforts ng AFP, makakaasa tayong mas maraming ganitong milestones ang ating masasaksihan sa mga darating na taon. Kaya't kung gusto ninyong manatiling updated sa lahat ng galaw ng ating defense forces, mula Air Force hanggang Navy at Army, huwag kalimutang mag-subscribe, e-like ang video, at e-share sa mga kapwa nating interesado sa usaping pambansang seguridad. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, reporting on defense and national interest, mabuhay ang Pilipinas!